another day, another build. Kaya mga boss, 1 week. Isang linggo na lang, binibigyan ko lang isang linggo po itong project dito. So, pinatatapos ko din dapat tapusin dito. And then, para po ma-breakdown na natin kung magkano po yung naging total expenses o naging gastos itong project dito. Ayun, itong mga main door. Saka yung dalawang pintuan pa sa CR doon sa taas. Ayun na lang po yung tinatapos yung mga pintuan. Tapos yung mga water closet, yun na lang ilalagay. Actually dapat kapon. Kamo Saturday na ilagay ko sana, kaya lang meron po tayong bisita. So wala tayong nagawa kapon. Nagano lang tayo, nag-fishing. Kasi din nag-fishing din kapon, kaya lang bokya. Bokya, walang muli. Saka si Manuel, ayun, pinapasiturahan ko na rin po yung mga cabinet na ilalagay sa taas. Tapos na rin po. Tapos ito, sa may accent wall. Ayan, pinapagawa ko na po. Ito yung lalagay ko, yung mga tira-tira. Yung mga fluted panel na tira. So, dyan natin ilalagay. Lalagyan natin ng accent dito. Tsaka yung mga ilaw. Para ko rin sanang ilagay yung mga ilaw dito. Wala rin nagawa. Ay, ano dito? Istila. Lalagyan ko rin sana ng installation to para magkailaw na dito sa lababo. Ayan, ito na po yung kalan. And then yung gabi na dito, nasukatan na rin ni Poy Poy. So, tapagawa na rin natin yun. Ayan. Personal na ta. Personal na po yan. Conception Salonga. Uy, shout out ni Father Louis Conception Salonga. Ayan. Turutin muna natin itong tawag. Malapit na. Ano? Ayan na po siya. Kunti na lang. Isang linggo na lang. And let's go. Si Proxy. Gagapitin po natin. Baka dumaan muna tayo ng Kalulot. Meron po akong kukunin lang muna doon na dadaling ko sa Labaw. Tapos pauwi sa ano naman tayo, Modern Bahay Kubo. Ayan na, nandito na po tayo sa Kalulot muna tayo. Sama ko pala si Mrs. Ay no, pinutol na nila yung ano, yung atis. Sayang na. Sa bagal kasi sa truck. Sa bagay puro atis. Madami. Kapresko pala kaya niya. Ang sarap ang dito tumambay. Ongoing yung CH belaying. O saan po yung semento. Buhangin, okay. Graba, meron pa. Semento, deliver lang. Hollow blocks, meron pa. Hollow blocks pala, medyo konti na lang. Wala na yata, kailangan na rin mortar. Ayan, haba oh. CH belaying and then rebarring. So pagkatapos na yan, formworks and then buhos ng ano, ng beam. Tapos sa preparasyon para sa SOG, slab on grid. Ang bala ko rin po dito, ano namin, flooringan na muna lahat. Flooring muna. Ang electrical naman nito mga boss, dadaan po lahat sa taas. Ayan, sa taas namin padadaanin, which is pagka kasi sa mga wall, for example dito sa wall dito sa partition, if ever na may umupa,
kumuha siya ng 2 unit. So possible na pagiba niya yung wall or patanggal. So yung outlet na nandyan ay visible or nakausli sa flooring. Kaya po napag-usapan namin ni owner na sa taas na lang papadaan yung mga electrical, mga outlet. Ayan, outlet lang naman halos ang dumadaan sa sahig o sa flooring. Tapos yung mga lights sa taas na po yun. Ayan po yung laki niya, isang unit, 4 by 8 meters. Ayan, kung gusto nyo pong mag-inquire dito sa mga 10 unit na to, so available pa po ito. Mas maganda makauna na kayo para makapili kayo ng pwesto na ano nyo, na napupusuan nyo. Pero kung ako dito, kung ako yung uupa rito, gusto ko yung sa dulo dun. Sa dulo dun maluwang po yun. Tapos the rest pare-parehas na to. Or maliban naman yan sa gitna or dito sa corner. Yan sa corner wala pa. Maganda dito sa corner. Okay, hindi na tayo magtatagal. Yan, wala kami. Punta ko palabaw eh. Ayan na mga boss, na dito na tayo. Dito po sa Lubao project. Yung bakod po dito ongoing na. Ayun na, malinis na. Ayan mga boss, sa Lubao project. Ito na yung bakod. Nakapagbuhos na sila ng kahapon ng mga poste. Yun, nagtatag na sila ng rebar para sa wall footing. Lalim mo. Every column namin, ang spacing po niyan sa plano ni architect is nasa 2.5 sentro, 2.5 meters. So ano po siya, matibay siya. Ang standard po kasi na distance at least nasa 3 meters, pero yan 2.5 po yan. Ito yung plano ni Archie. 2.5 meters ang space ng mga column. 2.5. So yung column natin dito sa isang side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kasama yung mga corner. 17 column. Ayan, po yung detalye ng fencing. 2.5 meters ang space, pero 3 meters po standard distance. Ayan, tibay po ito. Ganun din dito sa kabila, same lang. And then yung bakod niya o yung sa harapan niya pala, yun yung medyo madetalye, yung sa may harapan. Tsaka dun sa may likod, medyo madetalye din po yung fence doon. Ang gate pala nito, yung kanyang gate na malaki is ano siya, automated. Itong dito sa may harapan, automated gate. So hinuhukay na rin nila tong dito sa left side. Ayan na po yan. Ayan na po siya. 17 column kasama yung corner. Ayan mga boss, sa break time na pala. Alas 12 na. Nawala sa loob ko na yung yung oras. Kain tayo break time. Monday po ngayon. So meron pong sponsor si owner ng ulam. Shoutout kay Kuya Jun na siya nagluluto ng aming ulam dito. Kain tayo. Mangan. Ano ulam? Ano yung ulam? Wow, kanyaman, sarap. Ano, manok. Sige na rin itong patatas. Sarap. Patatas pa lang, ulam na. Ayan, ito po yung ito po yung likod.
Bali yung likod kasi ano din, parang harapan din siya. So itong likuran meron din pong medyo detalye din yung bakod namin dito. Ayan, parang harapan din. Ayan na, yun yung mga column. Kapag na kompleto yung reminis na yan, tatanggalin na yung barracks, and then clearing na tayo. Siguro mga more or less mga 2 months pa. Ano ba tayo ngayon? September, October, November, mga November siguro. Yan. In-start po namin to January, itong buong project, itong bahay, January. So halos nasa 8 months na po kami ngayong September dito. Okay, tara, let's go. Ayan mga boss, dito na po kami dumiretso sa Angeles. Ibili po tayo titing tayo ng ilaw dun sa bahay kubo. Kailangan po kasi yung ilaw dun, syempre native yung mukha na pinili ko dun sa farm para bumagay dun sa ating ginagawa. Titingin tayo. Yun, dito sa Angeles po ito. Kung saan bumili ako ng ano dito nun, ng Amakan na. Meron din ako nabili noon dito. So ito po yung mga pwedeng ilagay doon. I-ano ko muna sa owner ko anong gusto niya. Ito, total nito, lagyan ng bulb yan. So magiging, yun na yung magiging ano po, mga ilaw. Tulad nito, mga ratan. Tsaka ito ang ganda. Ba? Ito rin o. Marami po rito, meron pa mga malalaki. Kaya lang yung price niya medyo may kamahalan din. Tulad nito, ito. Magkano ito, boss? 1,000? 1,000. Yung mga ganon? 1,500. 1,500 na lang. Yung 1,800 na sa bilog. Yung dalawang bilog na 1,800. 1,800 daw po yun. Itong mga dyan, 1,500. 1,500. Ganda. Yung maliit na yun 1,000. 1,000 yun. Tapos yung malaki 2,500 yan. 2,500 yan. Ito 1,500. Ito na maliwanag na ilaw. Tsaka itong ganito. So, tatanong ko muna dun sa ayan, dito rin po ako bumili ng ganitong duyan. Ay, mga dito marami. Bamboo crop. Ayun o. 2,500. 2,500 po yun. So i-ano ko muna sa owner kung ano po yung gusto niya. Gusto niya doon sa may living area, sa dining area. So yan, medyo medyo pricey nga lang. Pero maganda. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Dumaan pala ako ng Daw kanina. Bumili po ako ng motor nitong isang compressor. Yun o. Sirato. Ayaw mandar. Kailangan namin ng compressor. Yung ginagamit dito kaya lang maliit. Nakukulangan sa hangin. Napakalinis o. Napakalinis din no. Malinis. Malinis yung compressor. Magkano pare, pagkalagay mo yung yung mga gumagamit dito, mga pintor lang. Baloda kasing alam na lang nila gumagamit. Oh, yun. Pwede kang magtanim ng kamote. Pwede kang tanong kamote kang kain na, kayang burak na. Sige, hindi sige po, kaya rin lang dito tamad. Ito yung binili ko pa lang makina. Vespa 2 horsepower. Magkakalaga ng 10,000. 10,000 po yun. Hindi naman po pwede natin gawin yun. Kesa bumili tayong bago.
Finish na rin eh. Okay. Finish na po yung mga pintuan. Saan mo bukas? Tayong dalawa pa. Saan? Hindi ko mabuhat yun. Tayong dalawa. Saan si Manuel? Talagay ko lang muna tong makina. Ayan. Okay na. Ito po yung bagong motor na Vespa 2 HP. Buka natin. Sisirain si Denden. Okay. Importante po niyan. Ito po kasi maliliit na compressor. Tawag dito. Nahihina. Wala akong lighter, Denden. Mahina po yung hangin. Nabibitin lalo na pagka maramihang spray. Okay na. Ito na, masilya na. Primer surfacer ang una po naming inaano dyan, ina-apply. Ay, ito yung pamasilya naman, automotive lacquer. Automotive lacquer. Primer surfacer ito. Automotive lacquer, primer surfacer white. And then pagkatapos niyan, ito na po yung ilalagay. Automotive lacquer spot putty white. And pagka-apply po ng lacquer surfacer, tulad nito, lilihain muna and then mamasilyahan para maging smooth. Ay, meron yung ano, pinaprame ko kanina to. So tapos tinan natin sa taas. Ayan. Tapos lang ano to ng Saturday. Yung tempered glass nandun na rin po, nakuha na. Tempered glass dito sa railing. Ayan, okay na ito, pintura dito. Lalagay na lang water closet. Ayan, actually dito na ilagay na yun. Ayan. Ayan. Soft close, posi. Ayan na rin yung kanyang shower.
Delay. Okay. Sabi natin ng bukas. Hindi na matulog dito. Aircon pala. Wala natin ang aircon. Yan dito bukas ilalagay na rin yung water closet. Tsaka yung shower. Yung banit na lang po yung wala dito. Kanyang lavatory. Tsaka yung face mirror dyan. Yun na lang yung wala pa. Baka bibili na lang ako ng built-in na ano na lang. Na wala lang siyang cabinet. Yan, shoutout pala dun sa nakasabay ko kanina sa Agri si Sir, ano kasing pangalan nito, nakalimutan ko. Ayan, shoutout po, nakalimutan ko yung pangalan nyo. Ayan, magagamit ng malakas na compressor tong ating magaling na pintor. Ayan, nilagay ng takap na. Yan. Huli mo na. Nakakain niya pa ito. Kunyagyan ka. Ayan, ito pong luma. Pwede pa pong pa-rewind to. So pagagawa ko pa po ito para if ever na masira yun, at least meron po tayong backup. Napakamahal pa naman ng ganitong motor. Vespa na 2 horsepower. Yan, just 10,000 po yung ano sa akin doon. So, natawaran ko siya ng 9,500. 9,500 ko nabili. Vespa. Papagawa natin, paparewind. Tingnan ko ng magaling na nagre-rewind. Sayang po kasi ito kung hindi natin pagagawa. So para hindi tayo mga backup. Okay. Alright. Natapos natin konting linis. Okay. Isang linggo na lang, 1 week na lang. Tingnan ko pagkatapos ko mag-edit, maglagay po tayo ng ilaw dito, dadagdagan ko, tsaka yung mga shower doon, tsaka yung linya dito. Marami po tayong gagawin. Ilaw dito sa may kitchen, tapos yung stila pala doon, yung abang doon sa may ginagawang accent wall na yun. So tingnan natin kung abangan ko yun para bukas ma-close na nila yun. Ma-close na. So yun, kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.